Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Saan mang sulok man tayo ng ating mundo, either umaga dyan, hapon o gabi, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawala ng pag-asa at sa mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw. Okay? Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pero nagbibigay tayo ng mga totoong balita at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat. At mukhang yata nagmamadali si Sir Ivan mga kabayan. Okay lang ba sa atin na iniklan ko ang ating intro? Kasi marami kasi akong nababasa po sa ating previous vlogs mga kabayan at meron silang request. Sabi nila, sana Sir Ivan, iklian mo po ang iyong intro kasi nagmamadali daw sila mga kabayan. Time is gold. Well, no problem po. I fully understand. So, no problem. Kasi kayo naman po aking amo dito. At nakikinig po si Sir Ivan sa inyong mga request, okay? At saka pagpasensyahan nyo po si Sir Ivan. Kasi kung napapansin ninyo, di ba iba-iba po yung oras ng aking pag-upload mga kabayan? Napansin nyo ba? Kasi aking oras, aking trabaho doon sa warehouse, nag-change shift kasi si Sir Ivan. So, naiba po ang ating oras. But don't worry. I will do my best. I will do my very best na mabalik po sa ating original na oras ang ating pag-upload mga kabayan. So, don't worry, okay? So, anyways, before tayo mag-start po natin talakayan ng araw, well, syempre, i-greet mo natin po ating mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa ating lista mga kabayan, i-greet natin ng happy birthday si Sir Mario Cortejo. Siya po ang brother ni Nida Cortejo na nandyan sa Malaysia. At shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Bayog, Los Baños, Laguna. And also, happy birthday kay Kuya Daniel Rason. Greetings from Aurora, Ildefonso. Mga kabayan, isa po sa pag-usapan ngayong araw, itong nakakatawa po na statement ng NBI na kung saan tayo po ang kakasuhan kapag magda-download tayo yung mga leaked datas na kumalap na ngayon sa social media, yung mga data sa PhilHealth mga kabayan. Yes, meron pong babala yung NBI. Tayo daw ay kakasuhan. Well, ang dapat kakasuhan dito, yung mismong PhilHealth mga kabayan. Diba? Kasi nga, sila po ipabaya dito at mukha yatang nagtulog-tulog po sa kanang trabaho doon sa PhilHealth mga kabayan. Meron naman silang mga ITs. Baka tulog po yung ITs mga kabayan. At hindi po dito nabantayan at hindi po dito na-perform ang kanyang trabaho. Diba? Dapat sila ang kakasuhan at hindi po yung mawayang Pilipino. Alam niyo ba mga kabayan, na aside pa po sa PhilHealth, abay meron din po ditong na-hack. Yes, meron na-hack at nagkaroon dito ng data leak. Kung anong balita man yan, ipapakita natin mamaya. So pag-usapan din po natin itong tungkol sa DOJ na kung saan meron pong official dyan sa DOJ ay nasangkot po dito sa human trafficking or yung illegal recruiting mga kabayan. Yes, nadawit po ang kanyang pangalan. At pag-usapan rin po natin itong biglaang pagbaliktad po ng salaysay, itong whistleblower po sa alleged corruption dyan sa LTFRB, yung si Jeffrey Tumbado mga kabayan. Yes, siya po dito ay bumaliktad. And I think, alam ko po yung rason kung bakit siya bumaliktad mga kabayan. At ibabakita natin yan mamaya. At saka pag-uusapan rin po natin itong tungkol po sa balita kay Willie Ribalame dahil ipinatawag siya sa Malacanang mga kabayan. Mukhang merong pasabog na dito si Kuya Will. And of course, marami pang iba. Alam nyo na po si Sir Ivan, palagi tumurang dalang babo na makapasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. And of course, before tayo mag-start po sa ating talakayan ngayong araw, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin tayo mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. How to the makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters.
And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga supporters to ni Sir Ivan, mga Suki Distinct Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre mga kabayan, i-welcome na po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Distinct Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At huwag niyo rin pong kalimutan mga kabayan, please like our video. At saka sa mga kabayan natin na hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe our channel, okay? So siya nga pala mga kabayan, before tayo mag-start po nating mga balita, meron po akong question sa inyo. Actually, gusto ko na matagal ko nang gustong itanong to sa inyo tungkol ito sa paniniwala natin mga kabayan. So ang aking question po, naniniwala ka bang malas ang Friday the 13th? Again, naniniwala ba tayo mga kabayan na malas ang Friday the 13th? Please comment down below. At saka babasahin yan ni Sir Ivan mamaya, okay? So, ang unahin natin sa tigbabalita mga kabayan, dito muna tayo po sa alleged corruption dyan sa LTFRB. So, for more details, let's watch this! May patama si Manibela President Mar Valbuena sa mga tsuper at operator na walang balak makiisa sa ikinakasang nationwide transport strike sa Lunes. Giit ni Valbuena, dapat sinuspindi rin ang iba pang sangkot na opisyal sa umano'y korupsyon. Ito ay para tiyaking patas ang investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Kung si Manibela President Mar Valbuena ang tatanungin, kulang pa ang pagsuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis. Dapat nga raw dinamay na rin ang iba pang sangkot na opisyal habang gumugulong ang investigasyon sa umano'y korupsyon sa LTFRB. Yan ang naging expose ng dating Executive Assistant ni Guadis sa isang press conference kasamang Manibela kahapon. Hindi po ako satisfied na si Chairman Guadis lang po sinuspinde. Dahil po ang nasasangkot dito hanggang DOTR po at marami po pong ibang tao. At kung sila po ang magkakandak din ng investigation, hindi po ako maniniwala na magiging patas po ito. Kaya naman tuloy na ang transport strike na ikinasa ng grupong Manibela sa darating na Lunes. Transport strike po na to, hindi po basta tigil pasada lang. Doon po kami magpuprotesta sa harapan po ng LTFRB, DOTR at Malacanang po, tuloy-tuloy po ito. Bagamat wala na raw atrasan ng transport strike, hindi pa masabi sa ngayon ni Valbuena kung ilang tsuper at grupo ang sasama sa nationwide tigil pasada. Wala pa po ako maibigay na eksaktong bilang pero lahat po halos kasi pati po yung mga nasa kooperatiba na naipit lamang nitong programa at nasangkot po o naipit din dito sa mga lagayang scheme po ay nagpahayag po na sasama po sila sa atin. May isang linggo pa bago ang kinakasang transport strike, pero ngayon pa lang may mga tsuper nang nagsabi na tuloy-tuloy lang sila sa pamamasada. Di na raw kasi kagulat-gulat ang mga ibinunyag sa presko ng Manibela kahapon. Lumang problema na yan. Nababago lang na nababago. Parang intelligence funds lang yan, nagbabago lang ng pangalan. Pero ganun pa rin. Ang iba naman, taliraw ang kamay kaya hindi makakasama sa tigil pasada. Dito kasi bawal ang sa Mandaluyong, bawal ang sumama sa strike kasi yung prangkisa, bawal sumama talaga yung kooperatiba sa transport strike. May tawag naman si Valbuena sa mga transport group na ayaw makiisa sa transport strike. Hindi naman po yung mga driver at operators po ang ipinagtatanggol nila. Pinagtatanggol po nila yung mga baluktot at maling gawain po ng LTFRB. Tuta na po sila ng LTFRB. Binakbakan ng transport group na LTOP ang anilay demolition job ng dating LTFRB Executive Assistant na si Jeffrey Tumbado sa paglalahad niya ng umano'y katiwalian sa ahensya. Giit ng grupo, pinagtatakpan lang ni Tumbado ang kanyang mga illegal na gawain. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsala. Business as usual pa rin sa main office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Quezon City. Yan ay kahit sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang chairman nitong si Teofilo Guadis. Kasunod yan ng mga isiniwalat ng dating executive assistant ni Guadis sa si Jeffrey Tumbado na mayroong korupsyon sa ahensya. Nananatili pa rin naman ang dalawa pang miyembro ng board. Ayon pa kay LTFRB Technical Divisions Chief Joel Bolano, wala namang malaking usapin na kailangan ng agarang desisyon. Yung ating pong frontline services, lahat po ng mga programs and projects po ng LTFRB ay tuloy-tuloy po yung
implementation. Hindi naman magsiset ang board kung kailangan ng decision making for now until such time that an additional or an OIC will be installed. Tumanggi naman si Bolano na magkomento sa alegasyon ni Tumbado na may katiwalian partikular sa Legal at Technical Division ng LTFRB. Ayon naman kay Tumbado, nalulungkot siya sa pagkakasuspinde kay Guadis. Kasabay nito ay nangangamba siya para sa seguridad niya at ng kanyang pamilya kasunod ng kanyang mga isiniwalat kahapon. Pero kung ang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o ELTAP ang tatanungin, sinisiraan lamang ni Tumbado si Guadis para pagtakpan ang sariling iligal na gawain sa LTFRB. Katunayan, mismong mga miyembro raw ng kanilang grupo ang katransaksyon ni Tumbado. Isa sa biniktima nitong tao na nagsiwalat ng ganito ay isa sa tao ko sa Muntinlupa ang nakapagbigay daw sa kanya ng worth 300,000. Nung pinag-report ko na talagang tinanindigan yung board of director ko sa LTAP na siya ay nagbigay. Isang miyembro nga raw ng ELTAP ang hinihinga ni Tumbado ng 1 milyong piso. Nagtatawaran sila doon sa hinihingi niya rin na 1 milyon para lang ilabas yung prangkisa na nasuspindido dyan sa LTFRB ng premium taxi. Dagdag pa ng ELTAP, may kasabwat din daw si Tumbado sa loob ng LTFRB. Wala pang pahayag si Tumbado sa akusasyon. Kaugnay pa rin ang balitang iyan, nagtalaga na ang Department of Transportation ng officer in charge sa LTFRB. Sa dokumentong pirmado ni Transportation Secretary Jaime Bautista, pinangalanan si Attorney Mercy Paras Lainez na OIC Chairperson. Mananatili siya sa posisyon simula ngayong araw hanggang October 9, 2024. Hahalili si Lainez kay Chairman Teofilo Guadis na sinuspinde ni Pangulong Marcos. Yan ay habang gumugulong ang investigasyon sa manay korupsyon sa LTFRB. Idinawit ang Transportation Secretary at 2 kongresista sa partihan ng lagaay sa LTFRB ng whistleblower na dating tauhan ng ahensya. Pero inaakusahan din ngayon ang whistleblower ng katiwalian kaya umano sinibak. Nakatutok si Maki Pulido. Sa inihanda raw na complaint affidavit ng whistleblower na si Jeff Tumbado, dinedeliver ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis ang koleksyon ng pera kay DOTR Secretary Jaime Bautista. Ayon yan kay Mar Valbuena ng transport group na Manibela. Sabi ni Valbuena, co-complainant siya sa ihahain pa lang na graft complaint sa Ombudsman laban sa mga opisyal ng LTFRB at DOTR kaugnay sa mga ibinunyag ni Tumbado. Papogi ito ni Chairman Guadis. Dinadala po ito kay Secretary Bautista at ang sinasabi daw sa kanila, dadaling po ito sa Malacanang, pampapogi daw po. Para daw po maging malakas sila at hindi sila matanggal at magtuloy-tuloy po yung kanilang pagkakaupo doon sa pwesto nila. Ayon kay Valbuena, sinabi raw ni Guadis kay Tumbado na kasama sa partehan ng koleksyon ang 2 kongresista. 5 million pesos di umano ang lagayan sa bawat transaksyon tulad ng bagong ruta o prangkisa ayon kay Tumbado. 2 million pesos naman kada buwan ang quota ng bawat LTFRB Regional Director kaya dito pa lang hindi na raw bababa sa 30 million pesos ang koleksyon kada buwan. Mariin namang itinanggi ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang pag-uugnay sa kanya sa anomalya, wala raw itong katotohanan. Kung may akusasyon, sabi ni Bautista, dapat may ebidensya. Hindi raw niya pinapayagan ang anumang anomalya sa DOTR. Independent investigation din ang panawagan ng ibang transport group. Pero sabi ni Obet Martin ng Pasang Mazda, wala naman silang narinig o naranasang pangingikil sa LTFRB. Ako'y 50 taon na rito. Pero yung lagayan na yan, alam mo, hindi lagayan yung aming kumisan, pamerienda. Normal yung Pilipino, kaugalian natin nagpapamerienda, pero lagayan wala. At doon sa ganyang kalaking halagang 5 million, wala akong alam na ganyan. Ang alam daw nila, si Tumbado ang di umano'y corrupt. Kanya siya tinanggal ni Chairman Jojo Guadis, nahulihan siya na gumagawa siya ng korupsyon. Sinuspend siya. Gumawa na siya ng mga aligasyon. Wala rin daw siyang kaugnayan sa grupong Manibela. Nalulungkot naman daw siya sa pagkakasuspindi ni Guadis. Sabi rin niya, wala pa siyang binabanggit na anumang pangalan ng personalidad na may kinalaman sa anomalya. Sinisika pa naming kunan ng pahayag si suspended LTFRB Chair Teofilo Guadis. Wala pa ring bagong pahayag ang Malacanang. Itinalaga naman bilang OIC ng LTFRB si Attorney Mercy Paras Lainez. Okay, makabay, napapansin niyo po yung balita tungkol sa alleged corruption dyan sa
LTFRB. Yung mga balita mga kabayan, pinagtagpikon lang po para marami itong malaman po na informations kasi kahapon hindi ko ito nabalita eh. At kung napapansin niyo yung balita, isa po doon sa rason kung bakit biglang bumaliktad itong Sutumbado mga kabayan. Di ba hindi siya dito sinuportahan po na ibang mga transport groups? Like for example, yung Pasang Mazda, yung Piston, at saka yung Altap, Fihuda, at saka marami pang ibang mga kabayan, yung Sub3, at saka yung Stop and Go. Hindi siya sinuportahan dito. Kasi isa lang po na transport group ang sumuportahan ito mga kabayan, yung grupo po ni Balbuena, yung Manibela. Ngayon, binaliktad sa mga kabayan. Kasi nga, yung sabi po ng mga, sabi po ng ibang mga transport groups, yung mga head nila, na ito daw si Tumbado ang merong kalokohan at hindi daw itong si Guadis mga kabayan. So, yan po ang isa sa rason. Isa po sa rason ay na mamiligro po ang kanyang pamilya. Ayon po sa kanya, na miligro daw dito ang kanyang pamilya daw sa paglahad niya dito sa mga katiwalaan dyan sa LTFRB. Actually mga kabayan, hindi lang po naman dyan sa LTFRB yung mga kalokohan, yung mga merong lagayan na nangyari. Kahit sa ibang ahensya, meron naman mga kabayan, lalong-lalo na sa mga probensya. Hindi ho yan mawala mga kabayan. At hanggang ngayon, nandyan pa rin ho yan. So ipapakita ko sa inyo yung balita kung saan dito na po sinabi ni Tumbado yung biglaan niyang pagbaliktad mga kabayan. So for more details, let's watch this. Binawi ng dating opisyal ng LTFRB ang binulgar niyang korupsyon umano sa ahensya. Ayon sa dating executive assistant na si Jeffrey Tumbado, hindi sinadya at naligaw daw siya sa kanyang mga pahayag. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Sa akin lang, tinatawag ko, ruta for sale, PA for sale, special permit for sale. Lunes nang ibulgar ng dating executive assistant ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis sa si Jeffrey Tumbado ang umano'y korupsyon sa ahensya. Aabot daw hanggang Malacanang ang sangkot. Kasama niya sa presko noon ang grupong Manibela. 2 araw makalipas, biglang binawi ni Tumbado ang kanyang mga sinabi. Sa inihain niyang affidavit of recantation ngayong hapon, sinabi niyang hindi sadya at naligaw siya sa kanyang mga sinabi sa presscon. Bugso raw ng damdamin, hindi maayos sa pag-iisip at resulta ng maling desisyon ang mga aligasyon ng korupsyon sa kanyang dating ahensya. May mga individual lang daw na naka-impluwensya sa kanya. Gayunpaman, aminado si Tumbado na may mga isyu sa loob ng ahensya na dapat pa ring imbestigahan. Ang recantation niya raw na ito ay magsisilbing public apology para kina LTFRB Chairman Guadis, pati na kay Transportation Secretary Jaime Bautista at sa Office of the President. Ikinatuwa ni Bautista ang pagbawi ng salaysay ng dating LTFRB employee. Mabuti man nagsasabi niya ng totoo, no? Kasi ako personally wala akong kinalaman doon sa mga sinasabi, no? Pinag-aaralan naman ngayon ni Bautista ang pagsasampa ng libel laban sa chairman ng Manibela dahil sa mga aligasyon. Sa kabila ng recantation, nilinaw ng DOTR na tuloy pa rin ang hiling nito sa NBI na imbestigahan ang mga aligasyon ng katiwalian sa LTFRB. Para naman kay Manibela Chairman Marval Buena, wala siyang magagawa sa pagbaligtad ni Tumbado. Kung bawi niya, prerogative niya. Hindi ko siya pwedeng... Unang-una siya ang lumapit sa akin eh. May mga screenshot na pinadala siya sa akin. Hindi naman sa akin babalik yun, ma'am. Sa akin po pa. Sa kabila ng pagbawi ni Tumbado, kumbinsido pa rin ang Manibela na may korupsyon sa LTFRB. Dumulog na rin si Valbuena sa PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crame para ireklamo ng threat at harassment si DOTR Secretary Bautista. Chinat daw kasi siya ng kalihim kaninang umaga para sabihing kakasuhan siya nito. Pakiramdam ko, gusto nilang i-clip yung mouth ko para tumigil na kami rito. Kung ito po yung solusyon ninyo dito sa mga problema ng korupsyon dito sa inyong ahensya, nakakalungkot po. Imbis po na mag-imbestiga tayo, pag-atake po sa aming mga transport leader ang ginagawa natin. Handa raw si Valbuena na harapin ang kaso. Tuloy pa rin daw ang tigil pasada sa Lunes kahit bumrigtad si Tumbado. Para sa ilang transport group, si Tumbado, hindi si Guadis, ang nangingikil sa kanila. Sa ipinatawag nilang press conference, sinabi ni Ben-Hur Menor ng transport group na SV3, nagbayad umano siya ng mahigit 300,000 pesos kay Tumbado para maayos ang kanilang prangkisa na ilang buwan nang nakabinbin. 3 gifts daw ito at nagkaabutan sa labas ng opisina ni Guadis sa LTFRB. Parang tumanggap lang ng pera, bahala na rin kayo, parang ganun ang nangyari pa rin.
Sinumbong daw ni Orlando Marquez ng grupong LTAP kay Guadis ang pangingikil. Pagkatapos noon, nakamiting na ni Menor si Guadis at di nagtagal na ayos na ang prangkisa. Yun din araw na yun ang sabi niya sa akin na tatanggalin ko. Sabi ni attorney sa akin, bawiin mo na lang yung pera mo kasi mas kawawa ka kung wala kang pera. Pati si Zaldi Ping-ay ng grupong Stop and Go, kinikilan umano ni Tumbado. Para daw maka-schedule kay chairman. Alam ko naman para sa kanya na lang yung sige na para matahimik ka na lang. Pinag-aaralan na ngayon ng mga abogado ni Bautista ang paghahabla kay Tumbado. Hindi rin daw niya palalagpasin si Balbuena. Sinasabi ko sa kanya, posible akong mag-file ng kaso against him, no? Dahil napakagrabe ng kanyang accusation, walang basihan, no? Walang ebidensya, no? Si Balbuena naman maghahain daw ng reklamo sa PNP-CIDG dahil sa umano'y mga banta, pananakot daw ni Bautista. Bakit hindi nila kausapin din yung whistleblower? At bakit kami ang pinag-iinitan niya? Okay mga kabayan, i-clear ko lang po ha. Hindi ako to kumampi kay Balbuena. Hindi ako kumampi to sa Manibela kasi kilala ko yung Manibela mga kabayan. Sila po'y pinklawan. And aside from that, marami po mga reports na itong Manibela ay affiliated dito sa mga salot ng lipunan mga kabayan. Okay? So hindi ako kumampi doon kay Balbuena. Kakampi ako doon sa kanyang hawak na ebidensya mga kabayan. Kung sakaling totoo po, ang kanyang sinabi dito na merong screenshots na nakuha at meron po dito mga audio recording, well, doon ako kampi mga kabayan at doon rin po kay Tumbado. Ang problema dito, may tanong ako, nainiwala ba tayo na walang ginawa po na korupsyon dito yung DOTR mga kabayan? Marami kasi akong narinig mga kabayan na ito pong DOTR at itong LTFRB ay meron pong ginagawa na makabulastugan. So dapat malinis o yan. Ang problema kasi dito kay Tumbado, bigla siyang bumaliktad. Sana nung una pa lang po sa paglabas niya, dapat fix na ang kanyang mind mga kabayan. At saka alam nyo, dito sa ginawa po ni Tumbado ay marami itong nagpasalamat. Bakit? Kasi para malinis na po dito yung mga kalokohan dyan sa LTFRB, kung meron man, at sa DOTR, kung meron man, kasi kapag merong ebidensya dito si Tumbado, bakit naman siya ito matatakot? Pero naintindihan ko rin po mga kabayan yung side po ni Tumbado. Kasi nga, delikado naman talaga yan eh. Ikaw yung magiging whistleblower dito, meron kang mga dala po ng informations, syempre, manganganib rin po ang iyong buhay mga kabayan. Lalong-lalo na ang kanyang pamilya, ang safety ng kanyang pamilya ay problema na po mga kabayan. Pero sana man lang, nung una pa lang po na before siya lumabas dito sa in public, dapat fix na ang kanyang mind mga kabayan. Para rin po dito sa kababayan natin, para po ito sa Pilipinas, kasi dapat linisin dito yung mga kalukuhan dyan sa gobyerno natin. At alam mo natin yan, marami talagang kalukuhan ang gobyerno natin. So dapat hindi natin yan pagtakpan mga kabayan. Ang nakalungkot dito ay umatras na si Tumbado. Okay, so dyan naman tayo sa tingnan sa topic. Pag-uusapan na natin itong nakakatawa na statement ng NBI kasi sabi niya mga kabayan, kapag mag-attempt daw tayo or i-download natin yung mga data leak ng PhilHealth, kakasuhan daw tayo mga kabayan. Yan po ang kanilang statement na nilabas dito. Pero alam nyo, para sa akin ang dapat ditong kakasuhan yung taga PhilHealth mga kabayan kasi sila po dito ang pabaya po sa kanilang trabaho. Tingnan nyo, dahilan daw dito sa antivirus, hindi daw dito na renew mga kabayan kaya nga napasok ito ng taga Minusa at nakuha po ito yung mga sangkaterba po ng mga data files kaya nagkaroon dito ng data leak. So dapat ang kakasuhan dito yung PhilHealth mismo mga kabayan at hindi po yung mamayang Pilipino. So for more details, let's watch this. Nagbabala ang National Bureau of Investigation na kakasuhan nila ang sino mang magtatangkang mag-download ng datos ng mga na-hack at in-upload na files ng PhilHealth online. Ngayon ang balita si John Consulta. Higit kumulang 100 milyong PhilHealth members na ang may datos na in-upload online ng grupong nang-hack sa ahensya gamit ang Medusa ransomware. Kabilang sa in-upload ang kanilang pangalan, address, kaarawan at civil status. Meron pang ang PhilHealth number at medical condition, pati contact number at screenshot ng passport ID. Base yan sa pag-usuri ng NBI Cybercrime Division sa datang in-upload online. Meron kami nakitang at least tens of millions na mga personally identifiable information. Since nasa tens of millions na yung involved na PII na nakikita natin, I think every member ng PhilHealth natin should assume na somehow na-compromise na yung kanyang accounts.
Ilan sa mga datos ay pareho sa mga impormasyong hinihingi sa mga social media networks o sa mga application tulad sa loan, cellphone subscription at iba pa. Ilang hakbang kontra cyber attack ang mungkahi ng NBI. Kung password lang yung papalitan natin, then may tendency pa rin na maging potential target ka kasi nandun pa rin yung email mo. Mas maganda palitan mo na lahat yung credentials. Try to contact your banks. Kung meron kayo mga bank accounts na nandun din sa record, ipa-freeze nyo muna. And then eventually, papalitan nyo na. Huwag na ring silipin o i-download ang mga in-upload na files na ayon sa NBI ay hinaluan ng virus at malware. Meron kami nakitang phishing link, yung iba may Trojan. May nakita kaming zip bomb na sinasabi namin. The moment na inan-compress mo yung compressed file, pwede kasing ma-deactivate yung antivirus software mo. Pwede rin kasuhan ng paglabag sa Data Privacy Act ang mga mahuhuling nagda-download ng mga ninakaw na files. Meron na raw person of interest ang NBI na nakikipag-ugnayan sa kanilang international counterparts. Yung origin ng ating ransomware, pwedeng yung threat actors is foreigner, yung buyer nito is mga local, so yung nag-engage ito local. So ang tangi pong magagawa dito ng sambayan ng Pilipino ay hindi na lang po dito i-download mga kaabayan. Kasi kapag totoo po yung sinabi ng taga-NBI at ng taga-DICT na meron pong naka-invade doon sa folder sa data leak o yung mga leak na nakita natin sa public mga kaabayan, yung nakuha po ng grupong Medusa, baka kasi may naka-embed doon na isang virus at ang ating pong mga devices kapag i-download natin ay masisira po mga kaabayan at baka ma-hack rin po. So dapat hindi lang po natin i-download ho yan. Tutulungan natin yung NBI, tutulungan natin po yung yung gobyerno natin at dapat pitikin rin po itong taga PhilHealth kasi sila dito ang pabaya makabayan. Sana ang ginawa dito ng PhilHealth, dapat in-screen nila ng todo yung kanilang mga ITs makabayan at dapat i-monitoran po nila yung ginagawa ng mga ITs. Baka kasi nagtulog-tulogan lang at hindi dito nagtrabaho ng todo makabayan, di ba? Okay, so ibalita na po natin dito na hindi na po yung PhilHealth ang nahack po makabayan at nagkaroon dito ng data leak, pati rin po yung PSA. So, for more details, let's watch this. Hindi pa nga nare-resolba ang panghahack sa PhilHealth, isa na namang ahensya ng gobyerno ang nagkaroon ng data leak. Yan ang Philippine Statistics Authority na siya pa namang gumagawa ng National ID. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mismo ang Philippine Statistics Authority ang nagkumpirma na nakaranas sila ng data leak o pagtagas ng mga datos na kanilang hawak. Ayon sa PSA, October 7 nang mag-post ang isa raw aktor sa social media na may data leak umano sa isang sistema ng ahensya. Agad daw inactivate ng PSA ang kanilang data breach response team at nagsagawa ng investigasyon. Dito na pag-alamang limitado lamang sa Community-Based Monitoring System o CBMS sa mga nakuwang datos. Hindi naman daw nadamay ang Philippine Identification System o PhilSys at ang Civil Registration System o CRS na ginagamit pa naman sa national IDs at iba pang importanteng dokumentong ini-issue ng PSA. Kinumpirma ng National Privacy Commission o NPC na naghain ng PSA ng breach notification kahapon. Alam na rin daw ito ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Katunayan, nagbabala si DICT Secretary Ivan Uy na mukhang hindi lang PSA at PhilHealth ang inatake ng mga hacker. I'm not at liberty to say it yet, but there are additional agencies in government that have also been subject to a data breach at malaki rin ito. Malaki rin ang pinsala dahil yung breach is significant. Ayon sa tech expert na si Art Samaniego, hindi Medusa ransomware ang hacker sa likod ng pag-atake sa sistem ng PSA. Matatandaang ang Medusa ang umaako sa hacking sa PhilHealth. Tingin ni Samaniego, taga-Pilipinas lamang ang nang-hack sa PSA. Sa tingin namin yabang lang, claiming to be cybersecurity enthusiasts or cybersecurity professionals. Patuloy pa ang investigasyon dito ng PSA. Sa data ng DICT, lumalabas na isang Pilipinas sa mga bansang madalas na bibiktima ng hacking. Target ito hindi lamang ang mga ahensya ng gobyerno kundi pati na rin ng mga pribadong kumpanya. Yan ay sa kabila ng pagiging isa rin ng Pinas sa mga bansang maigpit daw pagdating sa pagpaparusa sa mga nasasangkot dito. Dito sa Pilipinas, kulong ang parusa sa mga lumalabag sa mga privacy law. Habang sa ibang bansa, pinansyal na danyos lamang. Pero mga hacker daw kasi, walang sinasanto. Worldwide yung hacking. Oh, yes. Kung yes. sino yung vulnerable, Oo. minsan walang pakialam kung anong bansa. Oo.
whoever's vulnerable, may malaking Pasok na lang. Oo. pagkakakitaan yan. So, kung target yung Philippines, I think target lahat. Private company, hospital, bank, government, target lahat. Sa nangyaring hacking naman sa PhilHealth, inobliga na ng NPC ang health insurer na magkaroon ng data protection officer para sa mas mabilis na aksyon. Sa ngayon, gumawa na ang PhilHealth ng mga email address na maaaring pagsumbungan ng mga miyembro. Handa rin daw sila makipagtulungan sa ginagawang motu proprio investigation para matukoy kung hanggang saan ang pananagutan ng PhilHealth. Sabi ng taga DICT mga kabayan, kung sino daw yun, no, yung vulnerable po na lugar, doon daw umatake yung mga hackers. So ang ibig sabihin na yung Pilipinas, hindi po ganun kalakas ang cybersecurity natin, 'di ba? Very easy lang po yan atakihin po ng mga hacker mga kabayan. Pero sa totoo lang, totoo po yung sinabi po ng ni Samaniego na iba kasi ng mga hackers mga kabayan. Sa totoo lang, marami pong magaling po na hackers diyan sa Pilipinas. Dahil nga siyempre talagang sumabog po yung issue ng PhilHealth, nalaman nila na yung umatake doon ay Medusa, that is international mga kabayan. So siyempre yung mga hackers natin dyan sa Pilipinas na even though sila po yung mababait at meron naman pong mga medyo ukok talaga, yung iba may pride ho yung mga kabayan kahit mabait ho yan. Parang yung pangalan nila na for example sasabihin nila, abay kung kaya ng Medusa, kaya ko rin yan. So gusto kong ipakita dito sa sambayan ng Pilipino, gusto ipakita dito sa Pilipinas na kaya ko rin i-hack po yung ahensya ng gobyerno. Ganyan mga kabayan. Pero wala silang gagawin dito na masama. Gusto na lang nila na magpakilala mga kabayan na kaya po ng Pinoy. Kung kaya man ng Medusa na international, kaya na po yan ng Pinoy, di ba? So yun po ang ibig sabihin ni Samaniego. At meron kong kakilala ng mga kabayan. Actually noon, meron kasi akong nakasama noon na mga mahilig po mang-hack, pero mabait naman po sila. Pero ang delikado kasi dito mga kabayan, ang dapat rin dito bantayan po ng taga DICT yung bangko. Kayang-kaya nila yung mga kabayan. At marami pong grupo, hindi lang po Medusa, ang magaling po umang-hack. Kaya lang na pasakon po yung bangko, baka limasin nila lahat yung mga bangko, ang mga pera diyan mga kabayan. So yan po kasi ang delikado. Sana magkukuha sila dito na magaling po ng mga ITs. At saka yung mga ITs diyan sa mga ahensya natin, dito nakikita natin na hindi po ganun kagaling po yung mga ITs na nakaupo diyan sa mga ahensya natin mga kabayan. Correct me if I'm wrong. Di ba parang hindi ganun kagaling? Bakit iniisi-isi lang po ng mga hackers? Or baka makabayan, ito lang po'y gawa-gawa, yung sa PSA. Bakit mo nasabi, Sir Ivan? Di ba hindi po naaprubahan ng Kamara yung hinihingi po na confidential funds ng DICT? Hindi kaya hindi ko sinabing totoo yan ha. Medyo malikot lang kasi aking utak mga kabayan. Baka ginagawa-gawa lang po ng DICT ito. Pero hindi ko sinabi, hindi ko claim na yun po ay totoo. Galing na po yan sa aking opinion mga kabayan. So dapat imbestigahan na po dito ng ibang mga ITs yung DICT mismo at saka imbestigahan po dito yung mismong PSA at dapat palakasin nila dito yung ating cyber security. At kung kailangan po, papalitan lahat yung mga ITs dyan sa ahensya. Kasi nga mga ok-ok mga kabayan kulang siguro sa training. Mag-apply lang kaya ako. Joke lang. So anyways, dyan naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan din mga kabayan. Ito pong Maharlika or bagong bansang Maharlika kasi nga alam nyo nakatawa, 'di ba? Meron po pong statement na ilalabas or mga babala yung taga-SEC na itong ginagawa po ng BBMI ay ito po isang scamming mga kabayan. 'Di ba alam ho natin 'yan? Pero alam nyo po, pinasok mismo yung NBI. May paggugunggong talaga, mismo doon sila nag-recruit po ng mga kabayan, yung BBMI. So, for more details, let's watch this. Nasa kote sa loob mismo ng pasilidad ng NBI ang 3 miyembro ng isang recruitment group. Iba't ibang programa ng gobyerno ang inaalok ng mga nahuli na nagpapanggapang accredited ng SEC at DSWD. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa loob mismo ng NBI Clearance Section ng NBI Batangas, nagsagawa ng recruitment ang isang grupo na nagpakilalang accredited ng Securities and Exchange Commission at Department of Social Welfare and Development. Kaya naman nang matanggap na ang mark money, inaresta na sila ng mga undercover agents ng NBI. Doon ang mga cellphone niya, mga ebidensya ito ha. Nakikirap sa bahay. Ito ay bawal. NBI po kami dito. Okay din namin ha. Meron po kaming permit. Mamaya wala lang natin.
Arestado ang 3 suspect na miyembro umano ng bagong bansang Maharlika International Incorporated o BBMI. Kumpiskado sa 3 ang mga application form, mga dokumento at mark money mula sa kanilang mga tinangkang rekrutin. Nagulat din kami kung bakit dito pa sa opisina ng NBI, kung bakit ganun sila kabrazen. Yung sinasabi nila, for a certain fee, membership fee, pwede kang maging kasapi nitong BBMI. Binalidate namin at gumawa kami ng investigasyon at napag-alaman namin na hindi pala sila allowed ng SEC na mag-recruit at manghingi ng membership fee. At the same time, hindi rin sila nakalista sa DSWD. Kabilang sa kanilang mga pinapangako sa mga sasali sa kanilang grupo ay livelihood program, food security, libreng edukasyon, libreng hospitalization, burial assistance at cash assistance sa mga senior citizen kapalit ng membership fee. Pero sa ipinalabas na advisory ng SEC noong Agosto, binilaan nito ang publiko sa illegal umanong aktibidad ng grupo na hindi otorisado ng SEC o DSWD. Depensa ng isa sa inaresto, yun ang aking naging purpose. Para ako'y tumulong. Na ngayon, ay nalaman ko na ganito, ay hindi na natin dapat pang ipagpatuloy. nakaharap sila sa reklamong attempted estafa, paglabag sa Revised Corporation Code at batas na nagre-regulate sa Social Welfare Practice o RA 10847. Hindi sila accredited at meron naman tayong mga programa ng gobyerno na madali namang ma-avail ng ating mga kababayan na hindi dadaan sa mga ganitong bogus na mga organisasyon. Yes, correct. Kung gusto na talaga nilang tumulong makabayan, bakit kailangan pala dito namang recruit? Di ba? Nakaduda talaga eh. Alam nyo lang po yung recruit na yan, nandyan po yung mga kagaguhan. Nandyan mga kabulastugan. At saka yung mga recruit na yan, nako, delikado. At bakit po nila ginamit ang mukha ni PBM Makabayan? Alam nyo yung kanilang IDs ay mayroong mukha po ni PBM. Di ba? Dapat sila, sana kasuhan sila dito ni PBM Makabayan kasi nga dito nadawit po yung pangalan ni PBM. At meron pong instance, meron pong day Makabayan nakita ko na pupunta pala itong isa sa membro po ng PBM ay nagpa-picture po sa seal ng Office of the President Makabayan. So talagang ginamit nila dito yung pangalan po ng Marcos, ginamit nila dito yung pangalan po ng ng office ni PBM at talagang ito yung nakaka-alarma Makabayan. Sana wag po nating tangkilikin na ganyan na i-recruit kayo. Well, pwede naman po tayong tumulong po na hindi na kailangan na mag-recruit. So kung meron kayong pera, meron kayong pantulong, well, bigay ng tulong na lang po. Hindi na kailangan po na mag-recruit. Katulad po sa ginawa nila na doon pa mismo sa loob ng NBI Makabayan. Di ba? Ang tanga talaga eh. Napakatanga talaga. So anyways, bago mag-jump po sa ating next topic, share naman natin po ating mga channel members, ating mga solid viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Unahin muna natin ang ating channel members. Sila si Ryan, si Cosmo Defender, Pusong Inami, si Sis Queen, Fiz Calante, Russell Terrowell, Via Bar, and Mel Grace Holmes. Hi to Maria Midasoplon, Barkadahan, Forever FM, Lynn Gonzalez, Nonay Florin Hills, Amy Sarino, EJV HV, nandyan po si Milagros Derelo, Leonardo Steliero. Hi to Lolita Banianes from UAE, Dubai. Hi to Hasmin Himina of Lapu-Lapu City. Saka pala Makabayan, Lapu-Lapu City. Kung gusto nyo po magbakasyon dyan sa Cebu, punta kayo sa Lapu-Lapu City Makabayan. Marami po doong maganda na mga beaches. Yes, marami pong magandang mga beach doon. Lapu-Lapu City is your go-to kung gusto niyo po mag-leisure Makabayan. Highly recommended po 'yan. Of course, i-shoutout po natin ang si Free Brunula of Kuwait, si Merlin Saldanya, Ember Rock. Siya nga pala itong si Ember Rock, isa tong anti-Ivan Makabayan. Siya po'y anti-Marcos. Ayaw niya kay PBBM at siya kay FL Lisa. Ayaw niya Makabayan. So, hi to Ember Rock. So hi to Aurora David, Benigno Ariola, Lysel C, Manuel Alonso, Nura Bohem. Nandiyan po si Rose Guevara, Tresita Tamalewan, Adelito Cagande. Hi to Eleni Manansala, Edwin Santos, Raul Balyarta, Imi Joaquin, Biyahe ni EJTV from South Korea, and hi to Jess Tubtub from Calamba, Laguna. Makabayan, so siya nga pala, ibabalita ko rin po dito yung tungkol po kay Willie Rebelame. Kasi
ipinatawag siya doon sa sa Malacanang mga kabayan. Baka mayroon na po itong good news or baka mag-show na or tuloy na ang show ng Wawawin doon po sa PTV4 at saka sa IBC 13 mga kabayan. So babasahin ko lang po yung balita. Wawawin tuloy na. Willie Rebillame pinatawag sa Malacanang. So sa balita mga kabayan, may patikim si Willie Rebillame sa isang Facebook post kung saan kasama niya ang mga opisyal ng PCO. Sa post ng Wawawin ay makikitang nakipagkamay si Willie kay PCO Secretary Chiloy Garafil, kasama rin si PCO Undersecretary si Honey Rose Mercado. So ang post po ng Wawawin mga kabayan, sabi niya, abangan para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas, Mr. Willie Wawawin, Willie Rebillame with Attorney Chiloy Garafil, Secretary of the Presidential Communications, and Honey Rose Mercado, USEC for Traditional Media and External Affairs. So sana makabayan matutuloy po ito. 'Di ba? Alam nyo, mas gusto ko rin po yung show ni Willie Rebillame makabayan, yung Wawawin. Talagang nasundan ko yan noon. Pero nung nawala na makabayan, medyo wala na tayong balita. Pero sana matuloy ho yan dito na po sa government natin na agencies, yung PTV4 at saka yung IBC 13 mga kabayan. Well, hopefully, fingers crossed, makapag-show na si Willie dyan po sa gobyerno natin mga kabayan or under po sa government agencies. Okay? So, pag-usapan rin po natin, ito rin tungkol po sa DOJ na kung saan nasangkot po ang kanyang pangalan mga kabayan or nadawit ang kanyang pangalan tungkol dito sa human trafficking at saka sa illegal recruitment. Pero ito'y nasabat doon sa Bureau of Immigration mga kabayan. So, for more details, let's watch this! Aalamin ng Justice Department kung hawig sa tinaguriang pastilla scheme o may bayaran din sa nabistong modus sa human trafficking sa NAIA. Bahagi rin ang modus sa paggamit ng Travel Authority na pirmado umano ng opisyal ng DOJ pero peki pala. Nakatutok si Sergio Castillo. Nasa NAIA Terminal 1 na ng masagip ang babaeng ito. Muntik na siyang mailipad abroad para pagtrabahuhin bilang entertainer. Nagpanggap po siya ng turista papuntang Singapore. Nagpakita po siya ng Travel Authority galing umano sa Department of Justice. Ang totoo po na pupuntahan ng biktimang ito is really sa United Arab Emirates upang magtrabaho doon as entertainer. May utang na agad siya bago pa siya pumunta doon because the costs doon daw na ginastos doon sa kanyang mga fake na documents na nakuha ay ibabawas daw doon sa sweldo niya. Nabisto yan dahil mismo sa Travel Authority na bitbit ng itinuturing na trafficking victim. Meron itong letterhead ng Justice Department at pirmado pa di umano ni Justice Undersecretary Nicolas T. na mismong USEC in charge sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT na nakatutok sa human trafficking. Perhaps in the hopes na hindi na masyadong uuriratin o titingnan po ang kanilang mga dokumento. Doon po sa Travel Authority, there were some discrepancies na nakita. Iba rin po yung pirma ni USEC na nakita po doon sa document. And our agency po is in close coordination with the IACAT. So it was very easy for us to verify if it was indeed issued by the Department of Justice. Yung kanyang documents po ay nakuha niya lamang right before leaving for the airport. So doon po nakuha sa isang fast food chain near the airport. Ikinabahala naman ni T na tila alam daw ng mga kawatan ang kanyang mga galaw at maging ang internal process ng DOJ. Bagaman itinuturing na biktima sa ngayon, pag-aaralan pa rin daw ng DOJ kung may naging paglabag sa batas ang pasaherong na-rescue mula sa tangkang human trafficking. Nasa kustodiya muna siya ng IACAT habang iniimbestigahan ang insidente. Ayon sa Justice Department, hindi ito simpleng kaso lamang na iisa ang nabiktima. Well, yung mga nakahuli, congratulations, salamat. Pero it doesn't end there. The past few days, I've been receiving many calls about corruption being practiced in certain acts of corruption being practiced in the BI. Escort services for that matter. And we're looking at that right now. I will be in conference with the Immigration Commissioner by tomorrow.
Inaalam din kung halos pareho ito sa dating nabulgar na Pastilla Scheme kung saan may mga pinalulusot namang dayuhan sa immigration kapalit ng perang nakarolyo sa papel. Wala na sana itong problema to, pero bumabalik eh. The attraction of illicit money is very strong sa mga taong ito. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na katuwang ito ng iyakat para alamin kung sino ang nasa likod ng hinihinalang sindikato sa loob ng Immigration Bureau. At saka idagdag rin po natin sa balita mga kababayan, ito ibabala po sa lahat ng mga teachers na yung mahilig po mag-loan mga kababayan. But before that, isa naman natin si Maiti Baisa, Shane Sibal, Erickson Tismoblog from Kuwait. Shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. And hi to all the members of INC or Iglesia ni Cristo. Hi to Ashen, Jeriel and Jimboy Tolen by Rodolfo Rana de Rabor. Hi to Evangeline Atienza, Lourdes, Kiven, Ivan, and Safia na nasa Malaysia. Hi to Erickson Miguel and family. They are watching in Hawaii. Jelen Quezon. Nandiyan rin po si Nasser Abdul Gani. Shoutout daw sa mga SC ng Zamboanga City. Mga kabayan, ito po tungkol po sa yung pinagpa-loan sila ng mga car loans or yung car loans. Meron kasing scam dyan mga kabayan. Ito yung labas kasa ba yung tawag yan na scam. So dapat mag-iingat po tayo. Mga teachers, panoorin niyo po ito. So for more details, let's watch this. Bistado ang car loan scam o labas ka sa modus sa Pampanga at ang karaniwang nabibiktima niyan, mga guro. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Ito ang 4 sa 8 coaching na bawi ng PNP Highway Patrol Group kamakailan mula sa umano'y scammers. Gamit daw yan sa bagong labas kasa o car loan scam. Nadiskubre ang panluloko na magreklamo ang 17 gurong na biktima sa Pampanga. Inalok daw sila na mag-apply ng car loan kasabay ng pangakong kita kapag ipinasok na ang kotse sa ride-hailing app. May extra 5,000 or 10,000 ka monthly. Tapos, after a while, iniisip mo, after 2 years or 3 years, bawi ko na yung sasakyan. Kapag nakuha na ang sasakyan at naipangalan sa teacher, ibinibenta ito sa iba nang hindi nila alam. Wala na rin ang pangakong kita at sila pa ang sinisingil ng bangko. Silang nakapangalan doon eh. Yung address nila, yung school nila, yung mga accounts nila nandun eh. So definitely ang habulin ng bangko dito, yung mga teachers natin. Isa sa mga biktima ay si Alias Maria na umatras na sa alok na loan pero nagamit pa rin ang kanyang pangalan sa modus. Hindi po siya nangingin ng IDs, yung proof of billing, yun lang po yung hiningi niya. So later, tumawag po sila sa akin, sinasabi na release yung unit. Siyempre po, nung mabibigla ako nun sa kanila, bakit na-release yung unit? Wala yung owner. Tingin ng Presidential Anti-Organized Commission, posibleng sindikato ang nasa likod ng modus. Maaaring may kasabwat daw ng mga bangko at mga car dealer. Kasi once na nakuha na yung pangalan ng teachers at naibigay na yung konting detalye, sila na yung nagpipill up ng application. Sila na yung nagkukumpleto. Even yung signatures, minsan sila na rin ang pumipirma. Sa ngayon, nasampahan na ng reklamong estafa, carnapping at falsification of documents ang leader ng modus. Hinihikayat din ng iba pang mga biktima na magsumbong. Nasa 6 na puraw kasi ang tunay na bilang ng mga nagoyo. Ang Department of Education nagbabala rin. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga otoridad. Okay, sa mga kababayan natin ng mga teachers, dapat mag-iingat ho tayo. Ang dami na nga mga, ng mga loan ng mga teachers, ay alam naman natin yan, majority po sa mga teachers merong loan. Parang mahirap hanapin yung teachers na walang loan mga kababayan. Di ba? Pero hindi naman po lahat, syempre. Pero marami talaga. As in, majority po sa mga teachers, may mga loan ho yan. So dito may scam pa. Kawawa talaga eh. So dapat iwasan ho natin yan at dapat bantay-bantay ho tayo sa mga ganyan. Okay? So anyways, yan po naman ang kakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you. Thank you so much. Sa mga kababayan, before po natin tapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang Diyos, samahan mo po ang mga dumaranas ng depresyon at pagkabalisa. Nawa sa pamamagitan ng kanilang kapamilya at kaibigan, makakuha sila ng suporta, lalong-lalo na sa aspetong medikal. Nawa'y maging liwanag din kami sa mga dumaranas ng kadiliman. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.